Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Ngayong araw o ngayong hapon, meron tayong papakialaman na electric kettle. Dinala to ng maaari kasi hindi na rin sila makapag-init kasi walang power. So guys, ang gagawin natin dito, test muna natin tong kanyang cords. Para malaman natin kung talagang wala siyang power. Meron tayo dito kabayan na outlet at isasaksak natin tong kanyang cords, no? Ayan. Ito guys yung kanyang switch. Dapat pag sinwitch mo to, dapat pag sinwitch mo yan, meron diyang iilaw para malaman natin kung umiinit siya o meron siyang power. Switch muna natin, ano? Ayan, wala siyang ilaw. Then ang gagawin natin, hugutin natin tong kanyang cords sa kanyang outlet. Tapos itetest natin to. Ito guys, meron tong fuse dito sa loob. At titignan natin, baka putok yung fuse niya. No. Yan, meron dito sa loob kanyang fuse. So try natin. Tignan natin kung okay pa yung fuse niya. Tanggalin lang natin tong kanyang cover, ito. Ayan. Sundutin lang natin ito kung anong matulis na bagay natin pwedeng gamitin. Tapos sungkitin natin. Ito guys, yung kanyang fuse, no? Meron siyang 13 amperes. So, try natin kung okay yung kanyang fuse. Meron tayo ditong tester, analog tester. Ang gagawin natin, ilalagay lang natin tong dalawang dulo nito sa magkabilaan na tong ng fuse, no? Pag gumalaw to guys, gumana yung ating pointer, okay pa tong fuse nya. Yan guys. Oops. And guys, testing ulit natin yung fuse nya kung okay pa. Ayun, pumalo yung fuse nya. Okay naman tong fuse. Wala namang putol. So gagawin naman natin ay itong switch dito. Ito guys, pag switch natin, dapat meron siyang reading natin makukuha dito sa ating tester. Dapat meron, gumalaw din siya pag nilagay natin to dito sa kanyang terminal. Tapos pag isinwitch natin to, dapat gumalaw yung kanyang pointer ng ating tester. Ayan, try na natin, ano? Ayan, nakaswitch na siya pero steady pa rin yung ating pointer, hindi gumalaw. Kaya ang gagawin naman natin, bubuksan natin to, baka nandito sa loob na yung kanyang diferensya. Ayan. So ang gagawin natin, balik muna natin tong kanyang takip. Tapos tanggalin natin to. Iangat lang natin. Yan. Dito naman tayo mag-test. Ito guys, nakita nyo itong dalawang parang na to, makintab. Ito yung kanyang contact to.
Ito, isa. Ilapit natin. Ayan, meron siyang parang makintab dyan. Yung kanyang contact yun. Tapos, itong isa kabila. Ayan. Hindi ko makita guys. Meron siya ditong contact. Para, dito naman yun. Ayan, tanggalin na nga natin itong takip. Dito to. Dapat dito tumama yung contact niya. Itong dalawa rito. Tig-isa ito sa isang bilog, tapos saka dito sa isang bilog uli. Ito. Yan. Diyan yan tatama yung ano, yung dalawang ano rito, contact niya. Parang contact point to, itong dalawa rito. Tig-isa yan. Itong isa, saka itong isa na tong malaki. Ito. Andito yan. Ngayon i-test natin to. Ilagay lang natin uli ito dito sa isang terminal ng ating codes. Tapos idikit natin itong isang negative ito dito sa contact point niya rito. Ayan. Mapansin nyo guys, dapat gumalaw to minutes kanyang tester. Ayan. Lagay natin sa ayan, dito sa kabila wala ano. Dito naman sa kabila. Ayan. Ayan guys, nakita nyo meron siyang contact. Ngayon balik naman natin dito sa kabila. Ayan. Tapos testingin namin itong isa rin na contact dito. Ayun, gumalaw din siya. Napansin nyo guys, gumalaw. Ayan. So guys, buo tong ating cords. Buo rin tong ating contact dito sa loob. Dito sa loob nito, buo siya. Wala tong problema. Okay naman lahat, pati yung kanyang fuse, okay. Ngayon guys, dito naman tayo mag-focus. Ito guys yung tinatawag na temperature control switch. O meron pa thermostat control. Ito ngayon tatanggalin natin tong tornilyo na to dito. Test muna natin pala to guys kung meron siyang ano. Tanggalin natin tong wire na to. Tanggalin natin itong nakasaksak na to sa kanyang pin. Ito yung pin niya, dalawa, tig-isa. Ito naman guys yung kanyang heater. Itong naka-horseshoe na to. Ito yung heater niya. Test din natin itong heater kung okay yung heater niya. Test muna natin ano. Pag okay yung heater guys, gagalaw din yung ating pointer ng ating tester. Ito. Makikita nyo naman yan. Ayan. Ayan, kita nyo guys, gumalaw. Okay yung ating heater. Then itong thermostat control switch, ito yung titignan natin. Ito guys, isa na to dito sa kabila, o di itong isa na to. Ayan, itong dalawang pin na to dito yung nakakonect sa dalawa na tong bilog. Hanapin lang natin dito kung alin dito yung connection nitong isa, tsaka connection din itong isang pin. Dapat yan guys, gumalaw din yung ating pointer ng ating tester para alam natin kung hindi pa sira o connection pa ang kanyang linya. Yan. Yan guys, tingnan mo, wala.
Dito naman sa isa, try natin dito sa ayun. Ayun guys, meron siya. Kaya itong maliit na itong bilog, dito to sa left side, nakakonect. Ngayon, ito naman nasa right side na to, tignan natin. Itong isa na to, kung meron siyang connection. Dito naman to guys ha, malaki, itong bilog na to. Ito isa. Ayun guys, so wala siyang palo. Yan. Wala siyang palo guys. So, yung isa meron. Ito. Dito sa maliit na bilog meron. Pero itong malaking bilog, wala siyang palo. Connected yan dito guys sa pin na to. Yan. Ngayon paano natin malalaman kung talagang sira ito o meron siyang baka meron natanggal ditong tornilyo na nakakabit dito sa pin na to. Kaya tatanggalin natin tong kanyang tornilyo para matanggal, mahugot natin to palabas. Itong kanyang control na to, temperature control switch to. Tanggalin muna natin guys, ingatan lang natin na hindi tayo magkamali kasi hindi natin pa to kabisado. Kaya dapat maingat din tayo, lagay lang natin, tabi natin tong nut. Ngayon guys, hilahin lang natin pataas. Yan. Ayun. Parang may nakita na ako guys na diferensya nito. Ito guys yung kanyang thermostat to, itong dalawa na to. Pag uminit yan, ito pag inano mo yan, didiin tong ganito, magko-contact siya dito sa isa na to. Tapos itong isa dito rin sa kabila. So gagahanapin lang natin guys yung kanyang contact dito sa loob. Ito yung problema. Paano natin siya ito guys yung contact niya rito. Ito yung thermostat. Ito naman yung temperature control switch. Ito. Ayun guys, kita nyo tong ito yung ganito niya naputol na ito. Saan na yan? Ito. Putol na siya. Dito sa kabila, itong maputi na to, itong makintab na to. Dito sa kabila, wala na. Naputol siya. Ayan, dito naputol. Ito meron, ito. Nakita nyo to, yan. Meron siya. Dito sa isa, naputol na. Ngayon, ang gagawin natin dito guys, maglalagay tayo, mag-aano tayo ng tawag nito, soldering lead. Lalagyan natin siya ng soldering lead para, ihihinang natin to para dumikit dito sa, na to, ito. Dito dumikit siya dyan, yan,
Kasi ito yung kanyang contact. Hindi na siya makakontak dito sa, kasi naputol yung ano niya, naputol yung contact niya. Ayan, hindi katulad nito guys, meron itong makintab na to. Ayan, ito. Ito wala, naputol na siya, ayan oh. Ngayon gagawin natin dito guys, lalagyan natin siya ng hinang o ng solda. Isasolda natin to para magkaroon ng contact dito. Yan, lilinisin lang natin siya para dumikit yung ating soldering lead. And guys, ito pala guys yung sira niya, yung contact point na to. Ito contact point yan, nakadikit dito yan, naka-connect to dito sa isa na to. Nakaganyan siya. Yan, ito. Pares siya nito guys, ito yung kanyang pin. Ito rin yung pin niya. Tapos ito, may contact siya ditong ano, yung parang contact point niya. Dapat nakadikit siya rito, no? Yan. Yan, ito. Kadikit siya diyan. Kaya may tornilyo siya rito maliit para mag-contact niya ito. Ito para kumontak dito sa malaki na tong bilog. Ito kasing maliit na bilog na to, okay ito. May contact siya dito sa isang pin na to. Yung gagawin natin guys, tinanggal natin tapos nilihan natin tong kanyang parang ano na to, contact na rito. Hop, asan ba yun? Hindi ko makita. Yan. Ito, nilihan natin siya para maalis yung dumi. So, gagawin natin, ibabalik natin siya dito. Tutornilyo lang natin. Then, try natin kung magkakaroon na siya ng connection. Nakabit ko na siya guys, oh. Ngayon, try natin kung meron na siyang contact. Tester ulit natin. Gamit natin ating analog tester. Ngayon, tetest natin siya kung meron na siyang contact. Kanina guys, wala siyang contact dahil dun sa dumi. May duming kumakalat dun sa contact point niya. Ngayon, test natin siya. Dapat ito guys, kumontak na to rito. Yan. Yun, wala pa rin siya. Ididiin natin ng konti itong contact point niya. Didiin natin ng konti. Ayan. Then, try ulit natin. Wala pa rin guys. And guys, meron na siyang contact. In-adjust lang natin ng konti yung kanyang contact point dito. Yan. Try natin ulit, no? Ito. Tingnan nyo guys tong
ating analog tester kung gumalaw yung kanyang pointer. Ito siya. Wala kasi tayo guys tagahawak ng ating camera kaya medyo nahihirapan tayo. Ayan Ayun, kita nyo guys, gumalaw na siya. Ayun. Then tatry na natin kung okay yung naging resulta ng ating ginawa. Titignan natin kung magkakaroon na siya ng power. Kakabit na natin to, babalik na natin siya rito sa kanyang lalagyan dito. Ibabalik muna natin dito pala. Ito guys, itong parang pin na to, dito yan nakalagay. Dito sa butas na to. Ito na. Ayan, may butas yan, diyan nakalagay ito. Then kanina guys, tinandaan ko yung kanyang pwesto kung paano. Ganito siya. Ayan. Ikalagay natin yung tornilyo. Ibalik na natin dito. Ito, dito sa dalawa na to. Saka dito sa isa. Bali, 3 tornilyo guys yung tinanggal natin kaya ibabalik na natin. Then, ikakabit na natin siya dito para matry natin kung okay yung ating ginawa. Meron to guys, 2 pin. Parang, ito plastic na to. Ito yung tumutukod dito sa ating thermostat to, itong switch parang na to. Itong dalawa na to, tig-isa yan, tig-isang ganito. Kaya dapat guys, pag nagtanggal kayo nito, huwag nyong kakalimutan na ibalik ito. Kasi ito, importante to rito. Meron ditong 2 butas. Doon natin siya ilalagay. So, yung 2 butas. Yan. Tapos, dito sa kabila. Hindi na sumunod. Magkano yung tubig? Pabili po. Magkano po ice tubig? And guys, naibalik na natin yung ating thermostat. Ito. Naibalik ko na rin yung 2 parang plastic. Ngayon i-test natin siya kung meron itong contact Kanina guys, itong isa na to, wala siyang continuity dito. Ngayon i-test natin dito kung meron na siya ngayong continuity. Yan. Ilagay lang natin itong test rod natin dito sa pin itong pin na to. Yan. Lagay natin dyan. Tapos natin itong bilog, itong malaking bilog na to. Kanina wala siyang contact. Ngayon ayun, wala pa rin siya. Wait. Ibalik na natin itong balik na natin siya sa lalagyan niya.
baliktad. Yan guys, tignan natin kung okay na siya. Pero ibalik muna natin tong kanyang nut na tinanggal ko kanina. Tatlong nut ito guys na ibabalik natin. Kapag naibalik na natin siya, test natin kung meron na siyang continuity. Kasi kanina guys wala. Lang natin ito. Isa pa. Higpitan lang natin siya. Ngayon itasuloy natin kung meron na siyang continuity. Kanina guys, ito wala ito. Ngayon titignan natin itong bilog na itong malaki, wala kanina siyang continuity. Ngayon titignan natin kung meron na ayun guys, meron na siya. Tapos itong kabila, yan, the same parehas na. Ibabalik na natin tong kanyang linya ito, tinanggal natin kanina. Balik natin siya. Yan. Medyo mahirap-hirap magbalik. So guys, yan. Tapos itong isa dito naman sa kabila. Yan. Ngayon guys, tetest natin siya dito. Patong lang natin to dito. Ngayon itetest ko tong kanyang cords kung meron. Pag binaba ko ito guys, itong switch na to, dapat mag-contact dapat meron siyang reading. Itong dalawang test rod, ilalagay ko lang dito sa ating cords. Itong dalawang pin ng cords. Yan. Ngayon, isi-switch natin yung ating kettle. Itong initan ng tubig, isi-switch natin, i-on. Ayun. Wala pa rin siya guys. Hindi gumalaw yung ating, mali, yung ating connection pala. Dito pala. Is na natin,
Tapos ano na natin to, dalawa. Tingnan natin kung gagalaw tong kanyang pointer. Ayun guys, tignan natin ha. Ayun. Wala pa rin paggalaw guys. Check natin uli yung ating ginawa. O kaya dito, check natin kung umaabot itong kanyang switch, itong kanyang contact dito, kung umaabot dito. Pero ilagay muna natin kanyang takip. Check din natin to. Dapat pag sinits natin to, pag pinagdikit natin, kinontak natin dito sa bilog na to, itong dalawa na itong bilog, pag nilagyan natin siya ng tig-isang dulo ng ating test rod, dapat gumalaw yun. Ayan guys, okay na yung ating ginawa. Yan, meron na siyang paggalaw. Yun, off natin. Ay. Ayan, meron na. Ko-off na. At meron pa siya. Off. Ayan, tignan natin. Dito guys, sa ano na to, ditong dalawang contact dito, itataas natin to. Tutulak natin pataas para kumontak siya dito sa dito. Kasi baka hindi umaabot, kaya hindi siya hindi nagkakaroon ng contact yung ating ito saka dito sa loob nito, itong dalawang contact dito. Tataas natin guys para connect dito sa dalawa na to, itong bilog na tong dalawa. Ayan. And guys, naibalik ko na guys yung takip niya. Ngayon itetest na natin siya kung okay na, no, kung magkakaroon na siya ng supply. Ayan, ano. Ngayon, gagawin natin dito, ilalagay lang natin to, yan. Papatong natin. Tapos, itetest muna natin siya dito sa ating test light kung okay yung ating pagkakagawa. Meron ako dito guys, test light to. Pag umilaw ito, okay yung ating na-repair. Sasaksak lang natin tong cords nitong ating kettle dito sa test light. Diyan sa kanyang outlet. Ngayon, si-switch natin to. Tapos dito, pag umilaw ito, or sa sinwitch natin, ito. Ayan. Switch natin to. Pag umilaw yan, okay yung ating repair. Oh, ayan. Okay na siya guys. Umilaw siya. Okay yung ating pagkaka-repair. Ngayon, itetest na natin siya sa outlet na walang test light. Pero lalagyan natin siya ng tubig. Hintayin na. Ngayon kabayan, itetest na natin sa actual, ano, dito sa ating outlet. Ngayon, pag umilaw itong gilid na to, okay siya. Try natin, ano.
Ayan. Kita nyo guys. Off natin. Uy. Bakit? Ayan guys. Umilaw naman siya. Ngayon hihintay natin siya kung automatic shut off siya, no? Oras na uminit ito, dapat mag-automatic shut off. Hintayin na natin guys, ano? Guys, malapit siyang kumulo. Titignan lang natin kung automatic shut off siya. Oras na, ma-reach niya na yung temperature ng init. Dapat guys, mag-off itong ating switch. Ayun. Kaya lang kumukulo pa rin siya. Nag-automatic shut off siya itong switch. Kaya lang dire-diretso pa rin yung kanyang pagkulo. Dapat mamamatay din yung ilaw niya rito. Ngayon guys, tignan uli natin kung anong dahilan kung bakit hindi nag-o-off yung ilaw. Siguro dun sa thermostat. Dapat yung thermostat gumana rin kasi. Ayan. Titignan natin siya kung dapat mawawala yung ilaw niya oras na in-off natin yung ating switch, no? Dapat pag off nitong switch, off rin siya yung ilaw niya rito. Yan guys, balikan natin to. Yan guys, naibalik ko na yung uli yung ating yung switch pala niya rito. Ito dito yung may diferensya. Ito natunaw yung kanyang parang natunaw yung kanyang parang yung dumidiin doon sa contact point. Natunaw. Ginawan ko na lang siya ng paraan. Ginawan ko lang to. Lagyan ko siya ng soldering lead. Natunaw para ma-push niya yung yung contact point para mag-off. Kanina guys, maski naka-off siya, naka-on pa rin. Ngayon, itetest natin kung nag-o-off na siya. Try natin guys. Ayun. Ayan guys, tignan nyo, okay na. Yan, nag-o-off na siya. Kanina wala eh. Naputol pala yung, yun, natunaw yung kanyang parang nagpupus doon sa contact point. Natunaw. Yung ginawa, nilagyan na lang natin siya ng itong soldering lead para ma-push niya uli yung contact point. Ayan. Ang gagawin natin mamaya guys, i-test natin to ng tubig. And guys, nilagyan ko na siya ng tubig. Ngayon test natin siya kung
ano siya, magsi-switch off pag na ano na yung kanyang percentage ng init ng tubig, magsa-shut off siya. Itong switch na to, mag-o-off yan pag na ano niya na yung tamang init ng tubig. Yan, gawin natin, i-on natin. Yan, hintayin natin guys yung mga ilang minuto kung ilang minuto siya bago kumulo. Tapos titingnan natin kung mag-switch off siya. Kanina guys hindi siya nag-switch off, continuous yung kanyang init, continuous yung kanyang on. Naka-on siya kanina rin. Ito naka-on pa rin siya maski nag-off na tong switch. Naka-on pa rin to. Kaya tuloy-tuloy yung kulo ng tubig. Ngayon, tetest natin kung pagkulo niya, tapos na-reach niya na yung temperature, yung tamang temperature ng init ng tubig. Titignan natin kung mag-switch off siya, yung automatic. Try na lang natin guys kung ilang minuto yan. Yan, kumukulo na siya. Hintayin na lang natin mag-switch off yung ating itong ating switch. Ayan. Yan guys, hindi pa rin siya. Yun. Ayan guys. Okay na yung ating electric kettle na inayos. May power na siya at nagsi-switch off na siya. Okay na yung pag-repair natin. So guys, sana guys subscribe niyo po yung aking YouTube channel. Then click yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga video ko pong na-upload. And wag po kayong mag-skip ng ads kung merong pong ads na sa aking video. Malaking tulong po yan para sa akin. And share nyo rin po, saka like para malaman po ng iba na makapanood nito at matuto ng konting pag-repair sa ganitong klase ng electric kettle. Sana po huwag niyong pagsawaan na panoorin yung aking pong video. Maraming salamat po. Paalam na. Hanggang sa muli. Bye bye.